Dito po sa issue ng libo-libong sako ng palay na nakaimbak at hindi pa daw po napoproseso sa loob ng 2 taon sa mga bodega. Ano po yung dahilan kung Sa bakit Mindoro sa ito. Mindoro po ito? Ano po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa po ito napoproseso sa NFA warehouses sa San Jose, Occidental Mindoro? Tama po, meron po mga 10,188 bags ng palay dyan sa may Occidental Mindoro na hindi pa nagigiling. Ang primary reason po niyan, kami po, ina-expect na namin na hindi maiiwasan yung ganyan. Una po, wala talaga tayong paglalabasan sa merkado. Meaning talaga maghihintay lang tayo ng pagkakataon na mailabas yan. Bakit po palay yan? Kasi po mas maganda pong iimbak ang palay kesa sa bigas. Mas mabilis pong mag-deteriorate pag bigas na yan. That's why yung palay po na yon inabot na po ng ganyan, no? Dinatna na po natin yan, inabot na ng 2 years ngayon, mga 10,000 bags po yan. Kasi nga po, hindi pa yan nagigiling at walang paglalabasan. Pangalawa po niyan, ang dahilan po niyan, hindi ganun karami ang interesado ng mga private millers na mag-mill agad ng ating mga palay dyan sa Occidental Mindoro. Particularly ako, ang tingin ko dyan kasi high producing area talaga si Mindoro. Marami po dyan palay talaga. So, ang pressure po, marami ang stocks ng mga private millers, marami ang stock ng NFA, marami po lahat ng stocks. So, yun po ang magiging tendency talaga niyan. Pero, considering the fact na 10,188 bags lamang po yan, madali na pong gilingin yan. In fact, subject na po yan ng pag-mimil ngayong pong ito milling season na ito. Sir Larry, no, sabi nga ninyo, ideally mas maganda mag-imbak ka ng palay kaysa bigas, no? Opo, Opo. kasi nga kapag palay, kahit papaano may freshness pa ito kasi nga may balot pa siya. Pero yung pong 2 taon na pag-iimbak po ng palay, anong freshness po ang aasahan natin doon? Naturally po, hindi na natin masasabing fresh na yun, no? 2 taon na po. In fact, dapat nagiling na talaga. But due to the circumstances nga na Yes, nabanggit sir. natin, yun Mm. po ang nangyari. Opo, yun po ang nangyari. Na siya naman po nating tinututukan ngayon. That's why sinabi po natin, nung Mm. pag ito pong salbo ng food security emergency, kasama po ang Occidental Mindoro. Mm. Dahil nga po doon sa isa pang kadahilanan na yan. Dahil gusto natin magkaroon talaga ng rotation na at ikot ng mga stocks doon. Dahil nga po, Opo. napansin namin through Mm. reports, matagal na to, dapat nang gilingin. Yun nga po. As we speak now, ano ang Opo. mensahe sa inyo ng inyong NFA manager doon? Nasaan na itong 10,000 sacks na ito na 2 years old na at anong disposisyon nila? Last week po nag-usap kami ng manager natin sa Occidental Mindoro at yun na nga po ay subject na for milling. Ang sabi ko sa kanila, look at the milling recovery at kung ano yung actual na milling recovery. We can make an exemption doon sa required nating 63% recovery dahil age na nga yan para maraming mag-participate na private millers para gilingin po yan. So yun po ang kanilang ginagawa niya. I think nagbibidding po sila, nagpapatest mill po sila ngayon para po yan ay maubos na. So, kumbaga, ano ho ito? Didispose nila sa mga private millers? Sila ang pribado na pong traders na magbebenta nito? Paano pong usapan dito? And nakakita na ho ba kayo ng giniling na palay na 2 years old na kung ano magiging itsura? Una po, hindi ito ibebenta sa private sector or private millers. Mhm. Sila lamang po yung gigiling nung Okay. palay at ibabalik po yan sa amin. Kami Mhm. po yung magdi-dispose, no? Mhm. Yun namang sa tanong na 2 years na ang palay ng giniling, kung nakita ko na, to be honest, hindi pa po. Pero may nakita na ako mga 1 year ang age at giniling ay okay pa rin naman po at maganda pa, comparable doon sa ating mga binebenta sa kadiwa. At Op- yan naman po, kung talagang hindi maganda, hindi po natin ilalabas sa ating mga kababayan. So kung hindi na siya fit for human consumption, what's the point kaya na ito ipapagiling pa po at magbabayad pa ho tayo sa magigiling? Makikita po naman yan pagdating po ng resulta ng test milling. Bago Mm. po kasi tayo nag-milling, nagpapa-test milling tayo para makita po yung milling recovery at saka Mm. yung quality. At Mm. kung talagang napakasama po ang quality niya, then we make the decision
now on what to do and how to dispose of na mabawi ng gobyerno ang puhunan o yung ginastos niya diyan. That can be disposed, Sir Larry, as animal feed. Either kahit ano po ang maging purpose ng makakabili dahil papa-auction naman po natin yan, it's up to them na po. Oo. Okay. Opo. Dito ho sa pangyayaring ito, may pananagutan ba yung NFA manager, sir? Yung mga NFA managers, not only the managers ng previous, kasi 2 taon na nga po yan, no? In fact, nung bumisita ako sa Occidental Mindoro, that's also one of our topic for discussion. At talagang sinabihan ko sila dyan. Ang mananagot po dyan ay unang-una, yung pong may accountability ng stocks, meaning yung warehouse supervisor. Bago po yung kanilang manager, no? Nung mga nakaraan, kung bakit hindi na desisyonan yan. So makikita naman po lahat naman yan sa documentation kung mayroong mang pagkukulang o pagkakamali na ginawa yung ating mga tauhan noon, 2 years ago and hanggang ngayon, kung makikita po sa documentation yan. And they will be subject to administrative kung talagang nagkamali sila. On record at that time of procurement po nitong palay na ito, magkano ang cost ito, sir? Itong 10,000 sacks of palay? That was kung 2 years ago, yan po ay nasa, if I'm not mistaken, no, I'm just with the records, mga 19 pesos po sunan, 18 to 19 pesos per kilo. Pero we really have to check po yung actual na pagbili po nung 2 years ago. Opo. Hindi ho ba ang inyo pong panuntunan yan ay first in, first out sa gilingan? Tama po yun. That's precisely my point at that time na nandun ako sa Occidental Mindoro, sabi ko, first in, first out, anong nangyari dito? So yun po tanong natin dyan sa kanila noon, of which makikita po lahat yan sa documentation. Okay, Opo. sir. So we expect an investigation here at accountability kung sakasakali po, Sir Larry? Definitely, kapag meron pong nakita na talagang pagkukulang at walang justified reason, well, definitely po, hindi natin palalampasin yan. Pero ano po, no, initially, what I gathered nung nandoon ako sa Mindoro ay una, wala daw gustong maggiling na miller. So I don't know if it's true or not. So yung mga ganun, walang pressure na gilingin kasi walang paglalabasan ng stocks. So yung mga ganun hong mga then we will know kung totoo ito at that time, no? So makikita po lahat yan. Opo. Sige, itong 10,000 sacks na ito, ilang kilo ito per sack, sir? Times 50 kilos po yan, no? Yan po yung timbang niyan. Opo, itong palay, palay ito 50 kilos per sack. Palay po yan, 50 kilos po yan per sack po. So assuming po 19 pesos per kilo ito, 1.9 million ito. Roughly, ganun nga po, 50 times 10,000, so 500,000 kilos ba yun? Tama po ba? Opo, sa So, times, 19 19. sa 19 Yung pesos ganun per po. kilo, di po ba? Ganun pong halaga nito. Opo. Na posibleng masayang Opo, dahil roughly. sa pangyayaring ito. O sige. So, kailan po kailan po kayo maglalabas po ng resulta po dito po sa inyong investigasyon na ito? Kakausapin ko, pagbalik ko ng Maynila, kakausapin ko pa rin yung ating manager kung yan ba'y nagiling na test mill na and all. So we'll get some reports. So dun po, malalaman po natin doon kung ano po yung magiging disposition natin at yung mga actions natin kung may mga nagkamali sa ating mga tauhan.